Kabanata 1006. Imposible. Imposible ito. Umugang ang tunay na enerhiya. Sa oras na ito, nakabawi na ang mga sugat sa mukha ni Tian Guzi, ngunit may mga bakas pa rin ng mga peklat. Malinaw na napakalakas ng sampal mula kay Zephyr. Gayunpaman, kahit na nakita niya ito mismo ng sarili niyang mga mata, hindi pa rin siya makapaniwala. Nang panahong iyon, nakita niya mismo kung paano itinapon ni Sikong Jiuzi si Zephyr sa lugar ng kamatayan. Bakit narito pa rin si Zephyr? Mapanganib na lugar iyon. Ang tinatawag na pagkakataong mabuhay ay isa lamang dahilan. Sa katunayan, ang taong pumasok sa lugar ng kamatayan ay masasabing namatay na, at ang posibilidad na mabuhay ay halos wala ng hangganan. Damn it! Marahas na nanginig ang mukha ng hari ng yelo. Sa harap ni Zephyr, hindi niya maiwasang makaramdam ng lamig sa kanyang puso. Dati, kaya pang lumaban ni Zephyr noong nagsanib puwersa sila. Ngayon, hindi ba't mas makapangyarihan siya? Si Zephyr noon ay napakalakas na kalabanan na kahit siya, ang Whitebone King, ang Young Master True Dragon, si Tian Guzi, ay hindi siya kayang pigilan kapag sinamahan ng kapangyarihan ng apat na tao para labanan si Zephyr. Ang aura ni Zephyr ay malinaw na mas nakakatakot at nakakagulat kaysa dati. Ang walang hanggang pagbabago-bago na nagmumula sa kanyang katawan ay nagpapahiwatig na ang kanyang kalaban ay nakaabot na sa level 9 agility. Nang unang pumasok ang lalaking ito sa Immortality Secret Land, nasa level 7 agility pa lang siya, pero ngayon ay naabot na niya ang level 9 agility. Sus Mariosep. Sa pag-iisip nito, ang layuning makipaglaban sa puso ng hari ng yelo ay mabilis na naglaho. Sa harap ng isang napakasamang tao, isang lalaking hindi kayang talunin hanggang kamatayan, kahit na siya ang nangungunang figure sa siyam na disipulo sa antas ng hari, mas makabubuti pa ring umatras sa oras na ito. Senior Brother Fang, ayos ka lang ba? Nakangiting sabi ni Zephyr habang nakatingin kay Fang Kenyon. Hindi wala. Sabi ni Fang Kenyon nang may mapait na ngiti. Sa oras na ito, kahit na malubhang nasugatan si Fang Kenyon, malinaw na nararamdaman ni Zephyr na isang malaking sigla ang patuloy na nagpapalusog sa kanyang katawan. Mabilis siyang nakabawi mula sa mga pinsalang natamo niya. Maliwanag na nakakuha rin si Fang Kenyon ng maraming pagkakataon sa Immortal Secret Land. Mula sa aura ng kabilang partido, sandali na lang bago siya makapasok sa half-step spirit. Mabuti naman at ayos ka na. Kakausapin na lang ulit kita pagkatapos kung mapatay ang dalawang to. Bahagyang ngumiti si Zephyr. Walang hiyakang nagyayabang. Zephyr, isa ka lang asong gala na pinatay ni Sikong Jiuzi. Paano ka nang ahas na maging mayabang? Taglay ang mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha, malakas na umungal si Tian Guzi. Gayunpaman, hindi nagsalita ang hari ng yelo. Sa halip, mukhang mas alerto siya kaysa kay Tian Guzi. Si Zephyr sa harap niya ay umabot na sa level 9 agility. Ang level 9 agility ay mas mahina kaysa sa kanyang kaharian, ngunit labis siyang natatakot sa lalaking ito. Hindi kailanman inakala ng hari ng yelo na balang araw ay matatakot siya sa isang taong walang kwenta sa level 9 na agility. Isang bugzo ng hangin ang dahan-daang dumaan. Ang tunog ng hangin ay tila napakahina, parang haplos ng isang mangingibig. Gayunpaman, habang humihip ang hangin, biglang nagbago ang mukha ng hari ng yelo. Mag-ingat ka. Sa sandaling ito, walang reaksyon si Tian Guzi. Nahihilo lang siya. Nang sumunod na sandali, isang figure ang mabilis na sumugod palapit sa kanya. Kabanata 1007. Ano? Well. Nang sumunod na sandali, nang talagang tumugon siya. Biglang may kamay na umangat at humawak sa leeg niya. Boom! Sa sandaling ito, ang kanyang momentum ay sumabog na parang bulkang sumasabog. Sa nakakabaliw na sayaw, dahan-daang tumingin si Zephyr kay Tian Guzi na nasa harap niya. Bagamat may ngiti sa kanyang mukha, isang malamig na aura ang agad na sumabog. Dumagundong. Nang maramdaman ang nakakatakot na aura na nagmumula sa katawan ni Zephyr, ang katawan ng hari ng yelo ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na lamig, na halos mabalot na ng aura na ito ang buong pagkatao niya. Ikaw. Hinawakan ni Zephyr sa leeg si Tian Guzi, at dahan-daang umalis ang katawan nito sa lupa habang itinataas ni Zephyr ang kanyang braso.
Sa ganitong paraan, si Tian Guzi, na palaging mataas at makapangyarihan, ay tinawag na Little Martial Emperor at ang pag-asa ng bundok Shuangkong. Siya ay kinurot at binuhat ni Zephyr. Tian Guzi. Matagal na talaga kitang tiniis. Mula pa sa simula, humanap ka ng gulo sa akin at hiniling mo sa mga disipulo ng Divine Body Sect na harapin ako, tapos pupunta ka pa para harapin ako sa Immortal Secret Land. Sa tingin mo ba talaga ay natatakot ako sa iyo at sa bundok Shuangkong? Nakatingin kay Tian Guzi, sabi ni Zephyr nang may ngiting nakangisi. Zephyr, anong gusto mong gawin? Umalis ka sa daanan ko. Ang pagtrato sa kanya ni Zephyr ay isang malaking kahihiyan para kay Tian Guzi. Kasunod ng kanyang matinding ungol, hindi mabilang na sinag ng liwanag ang nagtipon sa likuran niya sa isang walang kapantay na mabangis na paraan, na bumubuo ng isang mahabang balumbon ng espada. Ito ay isang pintana na buo ng kanyang magnetikong puwersa. Ang mahabang espada ay matalas at mabangis, at kayang pumatay ng libu-libong tao. Pumunta ka sa impyerno. Si Tian Guzi, na may kontrol sa mahabang balumbon ng espada, ay umungal at sumugod patungo kay Zephyr, sinusubukang alisin ang kontrol ni Zephyr. Emph. Malamig na sumagot si Zephyr sa harap ng atake ng kabilang panig. Para bang nagbulag-bulagan siya sa mahabang balumbon ng espada na kayang pumatay ng 10,000 buhay na nilalang. Swoosh! Hindi siya gumalaw. Nang malapit na siyang tabunan ng mahabang balumbon ng espada, isang matalas na sinag ng Diyos ang biglang sumilay. Ang sinag ng Diyos na ito ay napakatalas. Paf! Sa isang iglap, ang mahabang balumbon ng espada ay napyunit sa harap ng gulat na mga mata ng lahat. Mamatay. Tumigil si Zephyr sa pagsasalita ng kalokohan sa harap ni Tian Guzi. Isang sinag ng pilak na liwanag ang umikot sa kanyang mga mata, at may mga bakas ng pulang liwanag na kumikislap sa mga ito. Mata ng Purgatorio. Si Tian Guzi, na natatakpan ng mga mata ng Purgatorio, ay biglang nagbago ang kanyang mukha at nabago ang kanyang mga katangian. Bang! Sa sumunod na sandali, ang buong katawan niya ay nabaluktot at nawalan ng sigla. Maganda yan. Gusto ko yan. Isang boses ang lumabas mula sa kaibuturan ng kaluluwa ni Zephyr. Ito ang boses ng Nine Netherbird. Matapos lumabas ang boses nito, malinaw na naramdaman ni Zephyr na isang espiritual na aura sa katawan ni Tian Guzi ang pilit na binawi. Mula sa nasa sabik nitong ekspresyon, halata na nilamon ng lalaking ito ang kaluluwa ni Tian Guzi. Isang galaw, nasettle siya. Habang nakatingin kay Zephyr, hindi na nag-isip pa ang hari ng yelo. Sa isang iglap, lumipad siya sa kalangitan, iwinagayway ang walang hanggang hamog na nagyelo, at mabilis na tumakbo pasulong. Bagamat mas malakas siya kaysa kay Tian Guzi, hindi naman siya gaanong mas malakas. Bukod pa rito, hindi man lang nagawang harangan ni Tian Guzi ang isa sa mga atake ng kanyang kalaban sa harap ni Zephyr. Para siyang pinatay sa isang iglap. Kabanata 1008. Paano kung mas malakas siya kaysa kay Tian Guzi? Sa pag-iisip nito, paano siya hindi mahiye? Boom! Sumibol ang malamig na hamog mula sa kanyang katawan at nanatili sa paligid niya. Ang bilis ng hari ng yelong ito ay nakakagulat na napakabilis. Gayunpaman, 1 kilometro pa lang ang layo ng natakbo niya. Buzz! Isang asol na kariktan ang biglang gumalaw. Puff! Sa isang iglap, nakaramdam ang hari ng yelo ng matinding kirot sa kanyang katawan. Maya-maya pa, mabilis na umagos ang sariwang dugo mula sa kanyang katawan. Sa gitna ng palad ni Zephyr, dumaloy ang mga sinag ng kahangahangang kariktan, dala ang aura ng hangin at mas malalakas pang kulog at kidlat. Marahas na talam ng hangin at kidlat. Ito ay epekto ng Violent Wind Lightning Blade. Ito ang unang beses na ginamit niya ito, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito ito kalakas. Natakot ng husto si Fang Kenyon. Tuluyan na siyang natulala. Parehong nakalapit sina Tian Guzi at ang hari ng yelo sa espiritu. Gayunpaman, sa harap ni Zephyr sa oras na ito, wala silang kahit kaunting lakas para lumaban. Sila ay ganap na nasa estado ng pagiging sekilled. Kung hindi siya sigurado kung ang taong nasa harap niya ay si Zephyr, iisipin niya talaga na peke ang taong ito. Gayunpaman, mas tumindi pa rin ang pagkabigla na dulot ni Zephyr. Ito ay isang sekil.
Habang nakatingin siya sa maamo at maamo na mukha ni Zephyr, isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang nagsimulang lumago. Habang lumilitaw ang walang kapangyawang ekspresyon na ito, isang mapurol na ekspresyon ang malinaw na lumitaw sa mukha ni Fang Kenyon sa sandaling ito. Laking gulat niya. Swoosh! Sa pagkamatay ni Tian Guzi at ng Hari ng Yelo, ang nakasisilaw na liwanag sa kanilang mga katawan ay mabilis na naglaho mula sa kanilang mga katawan. Ang dalawang sinag ng liwanag ay nagsanib puwersa at agad na bumuo ng isang pagsabog ng 1 metrong haba ng substansya. Halika! Bahagyang gumalaw ang palad ni Zephyr. Ang nagsanib na banal na liwanag ay nagsimulang lumaban. Malinaw na ayaw nitong maagaw ang atensyon ni Zephyr. Emph! Kasabay ng malamig na pagsinghot ni Zephyr, isang napakalaking nakasisilaw na multo ang biglang lumitaw sa likuran niya. Kumikislap ang sinaunang trono. Ito ay parang butong-buto. Maraming kidlat ang kumurap habang unti-unting nabubunyag ang isang multo na may hawak na napakalaking espada. Klang! Dumagundong ang dambuhalang espada. Isang kakilakilabot na aura ang biglang lumabas, bago ito lumipad pataas at pababa. Pagkatapos, tulad ng isang mabangis na dragon, direktang sinipsip nito ang malaking kumikinang na liwanag at pinino ito. Boom! Habang sama-sama rito ang nakasisilaw na liwanag, ang isang aparisyon, multo sa likod ni Zephyr ay biglang naglabas ng walang hanggang sinag ng Diyos. Habang nagtitipon ang sinag ng Diyos, lalong lumalakas ang aparisyon, multo. Sa loob lamang ng isang iglap, lumampas na ito sa 20 metro, at patuloy pa rin itong lumalaki. Nang umabot sa 22 hanggang 23 metro, dahan-dahan itong tumigil. Pagkatapos ng napakaraming labanan, nakapatay na si Zephyr ng maraming disipulo sa antas ng hari, at ang banal na liwanag sa likod nila ay natural na nagpakita ng nakakatakot na saklaw. Sa oras na ito, nang umilo ang nakasisilaw na liwanag sa likod ni Zephyr, ang napakalaking multo ay tumayo sa kalangitan at umupo sa sinaunang trono. Si Rey ay lumulunok at humihinga ng palabas na parang isang Diyos. Ang kanyang aura ay hindi mas mahina kaysa sa isang ordinaryong disipulo sa antas ng emperador. Ang distansyang mahigit 20 metro ay malamang na hindi gaanong naiiba sa distansya noong unang pumasok ang mga disipulong nasa antas emperador sa lihim na lupain. Gayunpaman, alam na alam ni Zephyr na dahil kaya niyang umunlad, tiyak na hindi siya mahuhuli ng mga disipulong nasa antas ng emperador. Malamang na mas lalakas pa sila. Bukod dito, imposibleng umasa lamang sa banal na liwanag upang maging malakas sa isang labanan. Kinailangan nito ang kombinasyon ng kaharian at kapangyarihan. Kabanata 1009. Senior Brother Fang, ayos ka lang ba? Matapos pinuhin ang nakasisilaw na liwanag, mabilis na tumingin si Zephyr kay Fang Kenyon at nag-aalalang sinabi. Ayos lang ako. Tumingin si Fang Kenyon kay Zephyr nang may pagtataka at sinabing. Sa harap ni Zephyr na nasa harap niya, pakiramdam niya ay muling ipinanganak siya. Napakagaling talaga ng lalaking ito. Gaano na ba siya katagal sa Immortal Secret Land? Isa na siyang martial artist sa level 9 agility, kapantay ko. Ang pinakamalungkot na bagay ay silang lahat ay mga disipulo ng Levi Sham na agility. Gayunpaman, kaya niya lamang tumakbo ng pinakamabilis hanggat maaari sa harap ng isang disipulo sa antas ng hari. Muntik nang mawala sa kanya ang lahat ng kanyang kayamanan. Sa kabilang banda, nagawa ni Zephyr na patayin ang disipulong nasa antas ng hari. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan nila. Hindi ako dapat sumama sa lalaking ito. Kung hindi, magiging malaking dagok ito. Habang nakatingin kay Zephyr, hindi maiwasan ni Fang Kenyon na mapaisip ng may mapait na ngiti. Junior Brother Kan, hindi ka ba itinapon sa isang patay na lugar? Akala naming lahat ay talagang naguguluhan ka. Mukhang chismis lang yan. Nakangiting sabi ni Fang Kenyon habang nakatingin kay Zephyr. Aba! Nakapasok naman ako sa sukdulang lugar, pero lumabas ako. Magaan na sabi ni Zephyr. Lumabas. Habang nakatingin kay Zephyr, hindi napigilan ni Fang Kenyon ang pag-ikot ng kanyang mga mata at pagsinghap. Mamamatay ba ang lalaking ito kung hindi niya ako sasaktan? Iyon ay isang lupain ng kamatayan. Sinasabing maaaring magkita ang isa't isa nang hindi sinasadya. Sa paglipas ng mga panahon,
kakaunti lamang ang mga ekspertong makakalabas sa lupang ito ng kamatayan. Paano nakakalabas ang lalaking ito sa lugar na ito gamit ang sarili niyang lakas? Hindi namamalayan, isang mapait na ngiti ang muling sumilay sa mukha ni Fang Kenyon. Isang araw. Mataas ang langit at maliwanag ang mga ulap. Maraming natitirang ulap ang pumailan lang sa bakanteng espasyo. Habang umiihip ang simoy ng hangin, dahan-dahan silang lumutang. Ang buong espasyo ay may taglay na mahinang payapang aura. Biglang, isang matinis na tunog ng pagluha ang biglang nagmula sa kawalan. Parang isang di nakikitang matalas na talam, agad itong nag-ebolusyon at gumalaw. Buzz! Sa malakas na tunog ng pagpunit. Isang madugong liwanag ang biglang lumabas mula sa isang direksyon. Sa sumunod na sandali, isang katawang nahati sa kalahati ang dahan-daang nalantad. Swoosh! May isa pang figure na lumipad palabas. Maamo ang mukha ng kabilang panig at mukhang bata pa. Siya ay 16 o 17 taong gulang lamang. Nang idilat at ipikit niya ang kanyang mga mata, mahinahon niyang tiningnan ang mga bali na paa sa harap niya. Habang dahan-daang umiihip ang banayad na simoy ng hangin, agad na umaalon ang mga hibla ng mahahabang buhok. Sa balikat ng lalaking ito, isang itim na ibon ang eleganteng inayos ang mga balahibo sa katawan nito. Isang pares ng nagliliyab na pulang demonyong mga mata ang patuloy na bumubuka at sumasara, na may mabangis at mabangis na aura, na nakakatakot. Ang kombinasyong ito ay sina Zephyr at ang Nine Netherbird. Nakakainis talaga ang maging kaaway mo. Hindi magandang manakit sa'yo. Napakahalimaw mo. May iba pang dumarating para manggulo sa'yo. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng mga taong yan. Habang nakatingin kay Zephyr, hindi napigilan ng Nine Netherbird ang bamulong. Ngumiti lamang si Zephyr sa mga salita ng Nine Netherbird. Pagkatapos ay iginalaw niya ang kanyang palad at inalis ang lahat ng nakasisilaw na liwanag mula sa lalaki. Sa mga nakaraang araw, palagi niyang pinapatay ang ibang mga disipulo. Matapos maunawaan ang Mark of the Wind War, mas bumilis si Zephyr. Masasabing dumating at umalis siya ng walang bakas, at hindi siya mas mahina kaysa sa mga ordinaryong disipulo sa antas ng emperador. Kabanata 10:10. Siya, na may kontrol sa digmaang marka ng hangin, ay lubhang tuso sa labanan. Imposibleng magbantay laban sa kanya. Sa mga panahong ito, lahat ng mga disipulong napatay niya ay ang mga humabol sa kanya. Hindi mabait na tao si Zephyr. Ang paghihiganti para sa pinakamaliit na hinanakit ay isa sa kanyang mga katangian. Hindi pa huli ang lahat para sa paghihiganti. Nang hinabol siya ng grupong ito, lahat sila ay gustong patayin siya. Hindi naging ganoon kabait si Zephyr para patawarin ang mga disipulong ito. Sa makatuwid, pagkatapos humiwalay kay Fang Kenyon, sinimulan ni Zephyr na manghuli ng mga disipulong iyon. Sa tulong ng Evil Breaking Eye at ng 8-star Spirit Energy, agad niyang natutuklasan ang impormasyon ng maraming kalaban. Susunod. Habang nakatingin sa mga bali na sanga sa lupa, magaan na sabi ni Zephyr. Swoosh! Nanginginig ang katawan niya habang nagsasalita. Sa isang iglap, nawala ang figure ni Zephyr. Sa sumunod na paglitaw nito, nasa layong 10,000 metro na ito. Kung ang iba ay makakakita ng ganito kagandang bilis, tiyak na matutulala sila, na para bang nakakita sila ng multo. Boom! Kumilos si Zephyr sa kamangha-manghang bilis. Sa loob lamang ng ilang sandali, halos na-search na nila ang lugar sa loob ng radius na 12-dosenang milya. Mayroon ding ilang mga disipulo na sumama sa grupo upang patayin siya, ngunit hindi nila siya nahadlangan. Sa makatuwid, hindi nila balak patayin silang lahat at hayaan na lang silang umalis ni Zephyr. Nang malapit nang magpatuloy sa paghahanap si Zephyr. Bigla, isang kakaibang pagbabago-bago ang lumitaw sa oras na ito. Ang pagbabagong ito ay makapangyarihan at dalisay. Para bang sumikat ang isang maliwanag na buwan, dala ang walang katapusang kariktan. Sa kadalisayan nito, mayroong isang malaking kapangyarihang mapanira. Nang maramdaman ito, biglang nagbago ang mukha ni Zephyr, at ang kanyang mga mata ay nagmulat at pumikit, dala ang isang hindi mauubos na aura ng pagpatay. Hindi inaasahan na ito pala ang B** star na ito. Swoosh!
Habang humihina ang kanyang boses, biglang bumilis ang takbo ni Zephyr na para bang natatakot siyang tumakbo palayo ang kabilang panig at biglang sumugod sa isang direksyon. Malayo, halos 30 kilometro ang layo. Isang mahabang ungol ang biglang umalangaw-ngaw. Mga pakpak ng Diyos. Kasunod ng mahabang dagandong na ito, ang walang katapusang purong puting liwanag ay tumagos sa isang napakalaking itim na anino na parang hindi mabilang na matatalas na espada. Isa itong mabangis na halimaw. Ang katawan nito ay kasing laki ng burol. Mukha itong isang higanteng aso, na may malalakas na paa at isang aura ng kapangyarihan na nagmumula sa katawan nito. Isa itong rank 6 na fierce beast na tinatawag na three-eyed demonic dog. Isang pulang marka ng dugo ang malinaw na nakita sa pagitan ng mga kilay ng three-eyed demonic dog. May mga bali-balitang ang three-eyed demonic dog na ito ay may dugo ng mga hellhound. Isa itong malakas at mabangis na halimaw, makapangyarihan sa kapangyarihan at hindi mahina sa depensa. Bukod pa rito, kasenbilis ito ng hangin. Masasabing medyo mahirap silang patayin. Gayunpaman, ang kakaiba ay ang three-eyed demonic dog na ito ay hindi kailanman nagmana ng uhaw sa dugo at baliw na kalikasan ng mga hellhound. Sa kabaligtaran, ito ay napakamasunurin, kumakain ng mga halaman at ilang mga ibon halimaw nang walang anumang kapangyarihang umatake para mabuhay. Masasabing ang ganitong uri ng mabangis na halimaw ay karaniwang hindi umaatake sa ibang nilalang, lalo na sa mga tao. Kapag nagalit lamang ito saka ito sisibog ng may matinding kapangyarihan. Tulad ng inaasahan sa lahi ng mga hellhounds. Gaano man sila kamasunurin, hindi may tatago ang kanilang masamang aura. Isang mahinahong boses ang dahan-daang lumabas.